Nako, eto na mga babayan, no? Dating tauhan ni Saldico, nagsalita na at mayroon pong inamin. Ano kaya itong mga binunyag ng dating tauhan at ex-driver ni Saldico? Yan po ang ating aalamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. At sa mga palagi po nandiyan dyan, maraming salamat po sa inyong suporta. Ang akin lang inihiling, 1 view po sana, 1 like. Pa-like naman po ang ating video ngayon at napakalaking tulong na po niyan sa atin. Alright? And please don't forget to subscribe yung isa nating channel, no? Doon sa mga supporters natin dyan, nandiyan po sa ibaba yung link. Paki-click na lang po. Paki-subscribe din po yung isang channel natin. Paki-supportahan na rin po yan, mga babayan. Alright? Okay, so eto mga babayan, no? Grabe. Nagsalita na po ang ex-driver na itong si Saldico at yung isa sa mga dating tao po ni Saldico, mga babayan. At alamin natin ano nga ba itong mga ibinunyag, no, netong mga dating tauhan netong si Saldico, mga babayan. Alright, so ito po yung balita na yan, no. Grabe pala, no, grabe pala ang pera ng tao na to, mga kababayan, no. O ito po, huwag na natin patagalin yan, ha. Let's go. Natatandaan niyo po ba yung ating exclusive interview kay alias Joyce noong pong Martes na nagbunyag tungkol sa mga naging galaw ni dating Congressman Saldico sa Paris? Ngayon, nagsalita na po yung nabanggit niyang driver ni driver Nico na si Toto Sarabia tungkol po sa naging pagsaserbisyo niya sa dating kongresista. Grabe, no? Ganong katindi, mga babayan, no? Nasa Paris pala. Pumunta ng Paris, mga babayan. Yan ang ihahatid sa atin ng ating Europe correspondent na si Rose Eclarinal kasama ang The Filipino Correspondent Network o TFC. Miss Rose, magandang umaga. Magandang umaga sa inyo dyan sa Pilipinas. Yes, umamin ang dating driver ni Saldico sa Paris na huli silang nagserbisyo sa dating kongresista noong Panghulyo. Bago pumutok July, mga kababayan. No? February, nasa ibang bansa na siya para magpagamot daw. Okay? So, July, nasa Paris. Oh, eto nga si Saldico, mga babayan. ang iskandalo sa insertion sa 2025 budget at di umano'y korupsyon sa flood control projects. Sa exclusive interview ng The Filipino Correspondent Network PFCN kay Toto Sarabia, inamin niyang naging driver nga siya ni Ko sa France simula 2023. Pero hindi siya naging driver sa Portugal. Bagamat isa siya sa regular driver ni Ko, hindi raw niya ito nasundo sa airport at hindi rin niya alam kung totoong may sariling private plane si Ko na naibalitang nasa Le Bourget. Ngayon, nagadawit ang pangalan niya kay Ko, nais niyang linawin na ang lahat ng naintindar niya ay galing sa pagsisikap ng pamilya sa 30 taon nila sa Paris. Sa report namang nakalap... So, ibig sabihin, yung driver na yun, mga babayan na Pilipino, matagal na po sa Paris. On the Filipino Correspondent Network sa Paris nitong Setyembre, sinabi ni Elias Joyce na dating nagtatrabaho sa pamilya ko na alam ng ilang Pinoy sa Paris na pag-aari ni Saldico ang bahay sa 31 Avenue Montan noong pang 2022. Nasaksihan din daw niya ang magarbong buhay ng dating kongresista at ng pamilya. Grabe, no? May sariling bahay sa Paris, mga babayan. 'Di ba? May sariling bahay at may magarbong pamumuhay, no? Sa Paris po 'yan, mga babayan. Sa ibang bansa, sa Europa. 'Di ba? Imagine ninyo 'yon, kung gaano kalaking pera yung kailangan nilang gastusin. 'Di ba? Hindi naman kasi basta-basta yung pera, no, nagagastusin mo pambili ng bahay diyan sa Paris, mga babayan. Diba? At yung iba pang mga magagarbo at mga mamahaling paggastos ng pamumuhay po dyan. Diba? Hindi biro yun. Para mamuhay ka na may magarbong pamumuhay dyan, napakalaking pera ang kailangan mo. Nagpasara pa umano ng Burberry shop para sa private party ng anak taong 2023. Grabe, no? Nagpasara ng Bulgari shop. Grabe naman yan. Antindi naman yan, mga kababayan. Nagpasara ka, no, para lang sa selebrasyon, no, ng ano ba 'to, kaarawan
ng anak niya? Ulitin nga natin. Para sa private party ng publisista at ng pamilya na nagpasara pa umano ng Burberry shop para sa private party ng anak taong 2023. Diba? Isang shop pinasara para lang sa party ng anak. Ganon kalaki yung pera. Hindi basta-basta mga kababayan ha, ang pera. Nagagastusin mo para isang buong shop ipasara mo. 'Di ba? Kasi syempre malaki yung babayaran mo doon dahil yung benta nung araw na 'yon, 'di ba? Ganong kalaki yung perang ginagastos na itong si Zaldico at pamilya niya habang sila ay nasa Paris. Habang yung mga kababayan natin, no? Nandito sa Pilipinas nagsasakripisyo, no? Mga naging biktima ng mga malakihang pagbaha dahil dyan sa mga flood control na yan. Tapos sila namumuhay, no, nang sagana sa ibang bansa. Di ba? May sariling bahay na hindi binabaha sa Paris. Marangyang pamumuhay, marangyang paggastos. Tapos sasabihin niya wala siyang kinita. Wala siyang naging parte. Saan niya kukunin yung pinambili nito? At yung mga ginastos ng pa-party ng anak niya. Di ba mga kababayan? Kaya malabo yung sinasabi na itong si Zaldico na wala siyang kinita. No, imposible yun. Bagman ka? Ikaw ang dyan sa mga insertions na yan, ikaw ang gumagawa. Di ba? Tapos papayag ka na wala ka. Kalokohan. Sa ngayon, wala umano ang anino ni Ko sa Paris at wala rin umanong alam ang dating driver sa maaaring lugar na kinaroroonan ni Ko. Sa Paris man o sa Europa, kasama si Maan Rivera at Bong Agustines, Rose Eclarinal, DZMM Teleradyo, Paris. Miss Rose? Miss Rose? Miss Rose. Can you hear me? Magandang umaga. Ayan. Good morning. I-play lang natin yung soundbite ng iyong interview para mapakinggan din natin dito. Sige, Tele, paki-play please. Yan kasi, yung sasabihin namin, galing kay boss, yung tindahan, kaya mo. Hindi nila alam kung gaano kasi pag si Ate Yayin, wala nga mong biyopyo. Kainis. Yung po si Toto Sarabia, na interview po ni Miss Rose. So Miss Rose, ang malinaw, itinatanggi niya lahat yung akusasyon na until tong recent na mga months and weeks, pinagdadrive pa rin niya si Zaldico, hindi na daw. Tama yan. Ang sinasabi niya, huli silang nagserbisyo kay dating Congressman Ko noon pang July. At wala na rin daw siyang kinalaman kung nasa ang lugar ngayon si Zaldico kung siya man ay nasa Portugal. Robert and Steve, bibigyan din natin ng pagkakataon si Toto Sarabia na makausap ninyo. Ibibigay natin ang pagkakataon sa kanya na maipaliwanag din yung kanyang panig, kasi nga masakit daw para sa kanya na binulgar ang kanyang pangalan at tinatanggi niya na walang katotohanan na nagsiservisyo pa rin siya kay dating Congressman Zaldico. Sir Toto? Nawala. Okay, Kasama mo siya ngayon, Miss Rose? hindi ko po siya kasama ngayon. We'll try to catch up again. Oo. Pero may isa ka pang nakausap, si alias Joyce. Ipa-play lang natin ito, Miss Rose, ha? Sandali lang po. Naging sakim siya sa Kaban ng Bayan. Ayan. Nandirito silang buong pamilya at kinuha nila ang Bulgari Hotel dito malapit sa St. George. Ako ang nag-service sa kanila nung Grabe, Bulgari Hotel, Kano upa dyan, mga kababayan, no? Tapos tayo dito binabaha. Diba? punta sila ng Switzerland, nag-hire sila ng 3 Mercedes-Benz with driver. Kaya alam ko, it was the first time that Zaldico na nagpunta rito. Nag-hire ng 3 Mercedes-Benz with driver, mga kababayan. Magkano ginagastos doon? Diba? Kung di ako nagkakamali, parang euro ang pera dyan sa parte na yan, mga kababayan. Diba?
Parang dollar ang rating niya, no? Baka mas mataas pa. No? Hindi basta-basta. Ang gastos para manirahan ka dyan. Malaking pera, inuubos. Diba? 50 million, 100 million, parang minamani na lang nila yan siguro, no? Una ko siyang nakilala. Tapos nabigyan ko siya ng driver na mag-assist sa kanila. Yon. It was a late 2022 nung bumili siya ng bahay dito sa 31 Avenue Montan. Yes. And then after that, earlier part of 2023, doon siya bumili ng isang Mercedes-Benz. Ang namamahala ng Mercedes-Benz niya pag wala siya, isang Filipino driver. It was 2023 na magkaroon sila ng second bow ni Mylene ko na ginanap sa Rome. Naka-private plane sila, pamilya, from Paris to Rome. And then, may naghatid ng bagahe nila, ng mga gamit nila, from Rome to Paris. Doon, nag-hire sila ng 20 Mercedes with driver. Grabe, oh. So ito po yung 20 Mercedes-Benz. Diba? With driver, mga kababayan. Ang laki ng ginastos dyan, mga kababayan. Second bow, sa Rome pa. Oh, magkano ginastos din doon? Niniwala kayo na wala siyang pinera dyan sa insertion na yan? Mga DDS lang naniniwala dyan kay Saldico. Bagong, ano nga nila yan? Bagong hero nga nila yan. Diba? Lahat na mapapalabas nila ng mga tao, lahat ng mga tao na lalabas na kunyari may matinding pasabog laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. No, sinasamba na ngayon netong mga DDS kahit na dati halos alipustahin nila. 'Di ba? Dati kung ano-ano sinasabi nila kay Saldico, ngayon all of a sudden, hero na nila. Parang ano yan si Saldico tsaka si Barsaga, mga kababayan, lumalabas na parang Jose Rizal at Andres Bonifacio nila ng mga DDS. tinig naman ni Miss Joyce na siya din yung nakausap natin nung nakaraan na nagbulgar nga dito sa mga ilang individual at sinasabi nga niya na yung naging transaksyon ni Zaldico. Miss Rose, bukod dito, so kung itinanggi, meron pang ibang pangalan may dalawa pa siyang binanggit na pangalan si Miss Joyce. Sumagot na din ba yung dalawa na yon, Miss Rose? Hindi pa sila sumasagot. Ang lumapit sa atin ay para ng kanyang pangalan ay si Toto Sarabia. Yung anak kasi ni Toto ay nagda-drive din kay dating congressman ko. So, sisikapin natin kunin pa yung binigit na isang pangalan para mabigyan din linaw kung may maidadagdag pa silang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni dating congressman Zaldico. Pero I will try my best na matawagan ko ulit si Toto Sarabia para makausap ninyo siya. Okay? Babalikan ka namin mamaya, Miss Rosa, para makausap natin at kasama ka. Okay, so yan mga kababayan. So dito lumalabas talaga na merong perang ginagastos na malaki etong si Zaldico. No, kaya hindi niya pwedeng sabihin na wala siyang pinera dyan sa mga budget insertions na yan. Diba? Imposible yun. At saka yung pag-boom ng mga negosyo nila, 'di ba? Sabi nga sa balita, parang ang pagkakaintindi ko, no, nasimula lang nung naupo siya bilang kongresista, mga babayan, tsaka lang halos dumami, no, at nagkaroon siya ng mga marami pang properties. Correct me if I'm wrong, pero yun po kasi yung pagkakaintindi ko diyan, 'di ba? Sa balita na 'yan. Okay? So ano masasabi po ninyo diyan, mga babayan? No, maniniwala ba kayo? No, na walang pinera si Zaldico? I-comment nyo na lang po sa ibaba yung inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. At ito po muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.